Nalo ng NLEX Road Warriors ang San Miguel Beermen kagabi para do sa kanilang ika-4 na sunod na panalo. Pero ang matindi kasi dito, hindi lang basta nanalo itong NLEX, kung hindi itong si CJ Perez ay na-injure. Hindi na to nakabalik at ayon sa balita mukhang nagkaroon to ng groin injury, kaya nga hindi pa malalaman kung kailan ito makababalik. At yan ang dahilan kung ba't pinag-iisipan daw ngayon nitong San Miguel Beermen yung magiging kanilang future action. Nakita natin na kinakailangan talaga ng San Miguel Beermen na kumuha ng iba pang scorer kung matagal-tagal na hindi makapaglalaro si CJ Perez. Dahil nakita natin yung naging problema doon sa rotation ng San Miguel kagabi. Nung nawala itong si CJ Perez, si Don Troliano na lang ang bumuhat doon sa opensa ng SMB. Nahirapan din sila dahil parang na-check ng NLEX yung galaw nitong kanilang import na si George King. Palaging naagawan ng bola kung napansin ninyo. Kaya yan ang dahilan kung bakit ngayon itong si Coach Peter Martin ay kinakailangan sabihin natin mag-adjust ng mabuti dito sa gagawin ng San Miguel. At para nga pala doon sa mga nagtatanong kung ano nang lagay ni Coach Leo Austria, inamin ni Coach Leo na inoperan pala siya. Kaya hindi siya nakapag-coach ngayon at in-advise daw sa kanya na magpahinga muna ng mga aabot ng 1 buwan. So medyo matatagalan pa bago makabalik itong si Coach Leo. Pero sa ngayon mukhang ang gagawin daw nitong San Miguel pagdating naman dito sa kanilang lineup, titignan nila kung kakailangan nila lang gumawa ng trade para dito habang naghihintay sila na makarecover si CJ Perez. Dahil nga doon sa kanyang injury, hindi pa natin natitiyak kung kailan ito makababalik. Dahil nakita natin, no, doon sa game na para may ininde talaga. Kaya nga mukhang bad news yan sa San Miguel. Hindi lang sila natalo. Kung hindi, mukhang kakailanganin pa talaga nila na magkaroon ng panibagong player na kukunin para maidadagdag dito sa kanilang roster naman ngayon. Ang balita naman itong TNT Tropang 5G dahil nga sunod-sunod na yung talo nila, mukhang gagawa to ng trade kasama naman itong Blackwater Bossing. At mukhang ang lumalabas dun sa mga insider reports, kay Ilagan at si Nick Demosis daw ang pinag-aaralan ng TNT na kunin nila mula dito sa Blackwater Bossing. Nangangailangan daw ng upgrade dito sa lineup ng TNT dahil nga sunod-sunod yung kanilang talo ngayon. At alam natin na itong TNT Tropa, gusto niya siyempre na makabawi ka agad-agad, lalo na at ang balita nga ay papalitan yung kanilang import na si Darius Days. Dahil sa tingin ng karamihan mukhang wala to sa kondisyon. Kaya nga itong si Coach Chot Reyes sigurado na siyempre priority niyan palitan siguro muna yung import pagkatapos kukuha ng panibagong mga players gagaya nga nitong si Ilagan at itong si Nick Demosis para sa kanyang lineup. Itong standing ngayon ng TNT, syempre hindi yan maganda, lalo na tinahintay pa nila na makabalik talaga yung iba nilang mga players. Pero so far, mukhang ang kagustuhan daw ngayon ni Coach Chot ay makakuha ng mga panalo at yung pagdagdag dito kay Ilagan at Demosis ang nakikita niya na isang paraan para ito'y magawa. Kaya nga itong si Coach Chot Reyes, huwag tayong magulat kung talagang paplanuhin niya to. Lalo na at alam natin mataas ang standards nitong TNT Tropa. At natitiyak din natin na syempre bilang flagship team ng MVP Group, hindi naman yan pababayaan ng management. Kaya ito na talaga yung nakikita natin na po pwedeng mangyari dito sa TNT. Lalo na alam natin na hindi naman sila yung tipo ng team na nagpapabaya pagdating dito sa ganitong klaseng mga sitwasyon na naghahanap ng mga kampyonato o makapasok sa playoffs. Alam natin priority ng management talaga itong TNT Tropa. Kaya talagang makakatulong ito para dito sa kanila itong trade na gagawin sa Blackwater. Samantala naman itong Ocean Elasto Painters daw ay ready makipag-usap dito sa koponan naman ng Titan Ultra para sa mga posible na trade para lumakas yung kanilang mga grupo. Tinitignan daw ng Ren Ocean kung magiging available itong si Jeyo Ambohot sa trade dahil gusto na magkaroon ng additional big man ni Coach Yeng Giao. Nakita niya dito sa game ng Ren Ocean kontra Hinebra kung saan nanalo itong Ren Ocean Elasto Painters na maganda ang naitulong nito si Kaylan Tiongson sa pamamagitan ng kanyang depensa at 3-point shooting. At parang yan yung nakikita nila na potential din ito si Jeyo Ambohot. Kaya gusto nila ito na makuha. At ito si Jeyo Ambohot dahil hindi naman masyadong ginagamit ni Coach Renzi Bahar, pwede yan na maging isa doon sa mga scorer ni Coach Yeng Giao. At sigurado ako na makahit draft pick lang kapalit ay pwede ka agad-agad dito na payagan ng PBA.
Kaya yan yung mga steps na kinukuha at gagawin ngayon nitong Titan Ultra at ng Rain or Shine Elasto Painters. Alam nating maraming trade assets itong Rain or Shine, no? So sa tingin ko, ang kapalit ni Ambohod dyan ay isang draft pick. I doubt kung si Andre Karakot ang ibibigay nila. So malamang draft pick lang talaga ang maging kapalit nitong si Ambohot at sasapat na yan para dito sa trade committee ng PBA. Dahil sa ngayon, itong si Coach Yang Giao, ang talagang gusto niyang gawin ay mag-ipon ng mga big men para sa front court nila. Dahil palaging yan ang natatamaan ng mga injury sa kanila eh. Kaya mukhang yan ngayon yung aayusin talaga nito si Coach Yang para sigurado siya na sa susunod magiging mas malakas na itong Rain or Shine Elasto Painters. Kaya naman talagang makikita natin dito na seryoso na yung preparasyon nito si Coach Yang Giao para dito sa gagawin nilang championship run sa Governor's Cup na sabihin na natin na medyo mataas na ekspektasyon ng mga tao sa kanila sa kasalukuyan. Ang Magnolia Hotshots daw ngayon at itong Converge Fiber Xers na nagkakaroon ng masinsinang usapan tungkol dito sa pag-acquire ng mga big men. Gusto raw makuha ng Converge itong si James Laput at ito namang Magnolia ay pakaipalit yan o makuha naman ng Magnolia si Archie Concepcion. Ang Magnolia kasi ang hinahanap naman ngayon ay isang point guard na makakatulong din sa scoring at itong si Archie Concepcion yung nakikita nilang solusyon dyan. Dahil alam natin na itong Magnolia lately nagiging problema talaga scoring sa kanilang mga players. So itong si Archie Concepcion yung nakikita nila na isa sa mga magiging solusyon dito. Dahil alam natin na ever since nung naglalaro sa Converge, ang dami na nakapansin na reliable talaga to sa scoring. Kaya nga ngayon mukhang siya na talaga yung pinupuntirya ng Magnolia na makuha. At kung ma-acquire nga ng Magnolia yan, maganda talaga to para dito sa magiging substitution patterns nitong si Coach L.A. Tenorio. Kaya nga ito namang si James Laput, alam natin kung ba't yan gustong makakuha nitong Converge. Dahil kinakailangan nila ng triple towers para makasabay dito sa mga malalaking players ng iba't ibang mga teams. Kaya nga si Coach Delta Pineda at si L.A. Tenorio sigurado nagkakaroon na yan ng matinding diskusyon pagdating sa mga ganitong bagay na talaga namang inaabangan ng marami. Kaya nga sigurado tayo itong sa mga darating na araw, huwag kayong magulat kung magkaroon ng anunsyo na natuloy na yung trade ni Archie Concepcion at itong si James Laput pagdating dito sa kanilang mga teams. Itong Magnolia kagagaling lang sa panalo at ito namang NLEX kagagaling sa talo. So tigiba ng direksyon na pinupuntahan yung mga teams ngayon. Pero ang maliwanag dyan, pareho sila na gustong gumawa ng trade. Kaya naman talagang itong si Coach Tenorio, alam natin na hindi yan basta-basta papayag na matatalo dito sa kanyang sitwasyon, no? At hindi yan magpapadala doon sa pressure. Kaya talagang asahan natin na magkakaroon ng mga malaking mga movements ang dalawang nabanggit na mga kupunan sa kasalukuyan ngayon. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Romeo Conchada, si Jonel Alagon, Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Dexter Domer, si Reneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., Katsakino Dukusin, si Malyari Mascariñas, si Monde Guzman, binabati din natin, si Judy Villarosa, Ronald Perbosidad, Jonel Alagon at ang iba pa.